Good afternoon, good morning, good evening, guten tag, mayong buntag. Ito po ulit si Althea Akas para na naman sa isang episode ng Diskarte. Ito po ay ating pangatlong episode. Ang layunin ho ng ating programa o channel ay gawing mas accessible sa mas nakarami nating kababayan ang mga self-help book kung saan makapagbibigay ito ng pag-asa, ehemplo at direksyon sa ating buhay. Ang ating ginagawa po ngayon sa third episode ay discuss ang pangatlong bagay, 100 Things Successful People Do, Little Exercises for Successful Living ni Nigel Cumberland. Ang pangatlong bagay po natin i-discuss ay paano gawin ang ating future. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin ho nun, yung mga aksyon natin ang magde-decide o ang bubuo ng ating future o kinabukasan. Hindi yung parang lumulutang-lutang lang tayo sa ere tapos kung saan na lang tayo dalhin. Aminado ho tayo na marami sa ating mga reaksyon sa bagay-bagay, yung paano tayo mag-isip, paano tayo mag-react, no? Kasi sinabi ko na yun, mag-isip at mag-react sa mga bagay-bagay ay dahil sa mga nangyari nung kabataan natin. Halimbawa na lang, bakit lagi kang agit kapag halimbawa may sumisigaw? Kasi nung bata ka, nandun ka sa lugar na sigawan ng sigawan yung mga tao. O kaya bakit ka mahirap magtiwala kasi nung ikaw ay umibig nangyari kagaya nung kay Moira, ikaw ay nabigo at nabetray yung trust. Pero kung hahayaan mo ang mga bagay na nangyari sa nakaraan na siyang magdikta ng iyong kinabukasan, medyo mahihirapan tayong umunlad. So, ang unang step, mga kadiskarte, ay unang-una, alamin, ano ba yung mga nangyari sa akin, mga experience ko nung kabataan ko, o last year, yung mga bagay na talagang mapapaisip ka, oo, dahil doon kaya ako naging ganito. Pero, hindi kinakailangan na yun ang magdikta kung sino ka ba magiging kinabukasan. Ang gagawin mo, aalamin mo kung ano yung mga bagay na yun, iisipin mo, kaya ako palaaway kasi nung bata ako, inaaway din ako. O kaya ako hindi makapagtiwala kasi ilang beses na akong kinaliwa, mga ganyan. Pero, pag inisip mo yung mga bagay na yun, sige, alam mo na kung bakit. Pero makakatulong ba yung ganyang klaseng pag-iisip para maging maunlad ka? Hindi. Pero ang kailangan mong unang gawin ay isurround mo muna yung sarili mo ng mga tao na hindi nega. Yun ang kailangan. Kasi may kasabihan talaga na you are the average of the 5 people you hang out with. Anong ibig sabihin nun? Ikaw ang average or parang sumatotal, no? Not sumatotal. Average is yung gitna, yung total, gitna ng mga, alam ko na. Kung ano yung mga kasama mo, mas madali ito. Birds of a feather flock together. Kung ano yung mga kasama mo, ganun ka rin. So, para buuin mo yung future mo in a way na hindi ka lang nagre-react sa mga nangyari sa pinagdaanan mo, kailangan piliin mo yung mga kaibigan mo. Ito bang mga kaibigan mo, kamag-anak mo, at lalo na, ang mga binabasa mo ba? Ang mga pinakikinggan mo ba? Ang mga pinanonood mo ba? Nakakabuti para sa sarili mo? O puro chismis lang? Yan ang mga bagay na kailangan mong intindihin. Kasi,
Ang focus o kung saan nakatuon ang iyong atensyon, yun ang realidad mo. Yun ang buhay mo. Kaya kung halimbawa, nood ka ng bagay na hindi naman nakakatulong para sa'yo sa pag-unlad mo, para gawin yung maging successful na future, hindi ka siguro uunlad talaga. Ano bang ibig ko sabihin sa practical na bagay? Instead na manood ka ng TV show or YouTube na hindi makakapagsabi sa'yo paano gumising ng maaga, tapos i-organize yung sarili mo sa hapon para maayos yung schedule mo, kumuha ng kliyente, gawing mas maayos yung trabaho mo. Siguro, medyo kontian mo lang yun. Hindi sinabing walain mo, kasi importante naman na may saya ka sa buhay. Medyo kontiin mo yung mga pagnood ng ganyang klaseng shows at tumingin ka sa mga bagay na mas nakakatulong sa'yo. Kagaya ng channel na to, diba? Siguro medyo boring kasi walang sound, walang ganon, walang tawa-tawa. Pero, may matututunan ka. Okay, so i-summarize natin. Ang pangatlong bagay na ginagawa ng mga mauunlad na tao ay sila ang bumubuo ng kanilang kinabukasan. Hindi lang sila biktima ng nangyari or sinusundan lang nila kung anong wishy-washy lang, kung saan ano rin. Paano mo gagawin yon? Kukontrolin mo kung saan ka nakatutok at yung klase ng tao na nakapaligid sa'yo. Okay, see you next episode!